misconception na hindi pa po natin naipatala, Commodore. Hindi pa nakatala talaga officially. Tayo po, walang problema eh. Kung tayo lang. Sapagkat yung bahagi na yun ng ating karagatan, may pangalan man yan o wala. Sabi ko nga sa iyo kanina, tayong dalawa ilaban natin yun hanggang sa uling patak ng ating grupo. Atin yun at walang makakapagpapatol. Ang problema, nagkakagulo tayo because of that misconception. Walang masamang tinapay yun. I want to explain that. Ngayon, ako nagpapasalamat ako sa iyo at sinabi mo ngayon, naliwanagan na hindi mo pala sinabi yung I am a traitor. So salamat kahit nahuli. Sabi nga natin, Mr. Chair, huli man daw at magaling na ihahabol din. Kaya lang ang problema ko ngayon, Mr. Chair, yun pong kumakalat. Nakakala nila sinabi mo. At lumaki nga, sapagat siguro, dahil medyo nasaktan naman ako, nakapagsalita ako ng huwag nating depensahan ang sarili natin na magiging emotional tayo o kaya nagpapakagago tayo. So kaya lumaki ng lumaki. Sandali. Alam mo mga kaibigan, mali statement niya, huwag didepensahan ang sariling atin na nagiging emotional tayo at nagpapakagago tayo. Gosh! Sovereign rights natin yan. Exclusive economic zone natin yan. May kinalaman yan sa ating bansa. Within the 200 nautical miles exclusive economic zone. Pag may kinalaman sa bayan, ang mga Pilipino talaga ay nagiging emosyonal. Kasi ang mga Pilipino, ang tunay na Pilipino, patriotic, handa ngang lumaban sa gera, handa ngang magpakamatay. Kaya nga 'di ba nakalagay sa ating lupang hinirang ang mamatay ng dahil sa iyo. At tingnan mo sa history ng Pilipinas, ang ating mga bayani, namatay sila sa pagtatanggol sa ating bayan. Ang hawak nila tabak, gulok, lumalaban sila sa mga Kastila, lumalaban sila sa mga Amerikano, sa Japanese, lumalaban, mga kaibigan, ang hawak tabak, gulok, mga improvised na mga kanyon, improvised na gun, yun lang, kahit alam nila na wala silang masyadong laban doon sa mga high-tech na weapon nitong mga dayuhan, pero lumalaban. Ang Pilipino talaga, when it comes to territory, when it comes to sovereign rights, when it comes to our country, talagang sinasamahan ng emosyon. Kasi patriotic tayo eh. Ang tunay na Pilipino, ganun. Patriotic tayo. Handa nga tayong mamatay para sa Pilipinas eh. Handa nga natin ipaglaban ang Pilipinas eh. Pagkatapos sasabihin niya, huwag mong sasamahan ng emosyon. Parang hindi yata ako doon nag-a-agree. Kasi pag sinabi mong Pilipinas, mahal mo ang bayan mo, may kasama yung emosyon. Di ba? So, hindi ako sa kanya nag-a-agree. The context, Mr. Chair, the context is gusto nating huwag gamitin ang misconception or misinformation, lalo na ng mga vloggers, sa lahat po ng bahagi o aspeto ng ating buhay. Ang West Philippine Sea ay atin, Commodore. Because this is the exclusive economic zone of the country. And there is no changing that fact. Kahit anong magbalik-balik na rin natin ang mundo natin, atin ito. Kaya lang ipatala po natin yung pangalan para po hindi gamitin sa misinformation. Mr. Chair, thank you very much. Well, I think we... Pansin nyo guys, si Marcoleta, nagsusoften down siya, diba? Kasi nabengbang siya ni Commodore Tariela eh, diba? Nabengbang siya. Sabi ni Commodore Tariela, diba? I'm the Commodore spokesperson of Philippine Coast Guard and then you're calling me gago, mangmang. O, diba? Tapos, in-insist ni Commodore Tariela na pinaninindigan niya yung statement ng ating Pangulo tungkol dyan sa pakikipaglaban sa West Philippine Sea. So, parang kapag ganito kasi mga guys, kapag si Marcoleta ay medyo sinalag niya, no? Sinalag or inoppose niya yung sinasabi ni Commodore Tariela, ano siya dun eh? Backlash sa kanya yun guys, kasi ibig sabihin nun hindi siya patriotic at nilalabanan niya yung Philippine government, nilalabanan niya yung naratibo ng Philippine government sa pagtatanggol ng West Philippine Sea. Kaya nakita niyo nag-soften down siya mga kaibigan, kung napansin niyo, at bumait siya, di ba? O nagpasalamat pa siya kay Commodore Tariela. Kita niyo mga kaibigan, no? Kasi
Eto, gusto talaga niya, no, sa tingin ko, gusto niya talagang i-grill i-pin down at i-grill itong si Commodore Tariela, pero hindi niya kinaya. Kasi nga, matalino, at saka may paninindigan, at saka yung pinanghahawakan kasi ni Commodore Tariela, yung mismong stand ng gobyerno, yung stand ng Pangulo natin. At kapag yun ang pinanghawakan mo bilang isang spokesperson ng Philippine Coast Guard, hindi ka magkakamali. Kasi sino ba ang architect? Sino bang architect ng foreign policy? Di ba ang pangulo natin si PBBM? Kaya walang laban doon si Marcoleta. Wala siyang laban dito sa debate nila. Dahil kapag nag-go against siya doon, ibig sabihin, wala. Talagang talagang traidor at makapili. Pero ang in-insist niya talaga dito, mga kaibigan, huwag daw gamitin ang pangalang West Philippine Sea dahil hindi daw nakarehistro. At kumakambyo siya, di ba? Pansin niyo guys, kumakambyo siya. Atin itong West Philippine Sea, ipaglalaban natin ito hanggang sa huling dugo. May ganun na siya. Di ba? So, kita natin, nag-swap and down siya, mga kababayan, no? At kudos kay Commodore Tariela kasi hindi siya nagpatinag at hindi siya nagpa-intimidate dito kay Kong Marcoleta. Kasi si Kong Marcoleta, napansin ko sa kanya, mga kaibigan, sa Congress, kapag nag-interpellate siya, meron siyang meron siyang parang nag-i-intimidate siya para hindi na makasagot, para ma-shock, para matameme, parang inuunahan niya, mga kaibigan, no? So, kudos talaga kay Commodore Tariela, no? So, tuloy natin. Actually, one of the ill effects of misinformation, I think everyone will agree that is one of the ill effects of fake news or misinformation. Would you agree? Yes. So next time, kasi hindi ako nagbabasa kasi ng mga ganyan. Diba? Hindi ako apektado. Hindi siya nagbabasa. Yes, Madam Kia. Mr. Chairman, I would just like to, with the indulgence of the chair and the members, I also take exception to what the Commodore has labeled me as being makapili. In my testimony the first time, I said I am not pro-China, I am pro-Philippines. But I'm not makapili. He labeled several people as being makapili. And ako po'y apo ng isang guerrilla. So I took offense on that and I stopped following him. Ang nangyayari po kasi reverse na yun. Pag ang tao nasa gobyerno, nililabel ka as being makapili, just like that. And you know the reason, Mr. Chairman, why he called me makapili? I had an interview with a Chinese journalist. That doesn't make him makapili. That doesn't make anyone makapili. So, huwag sana po natin dadalhin yung usapan sa kuni-question yung katawan ng tao. That's why I never followed him. I used to follow him. I used to question him. But after labeling me as makapili, na hindi po, alam ng karamihan ng kaibigan ko, ako nag-decide na sana ako sa ibang bansa, pero umuwi ako. Pero for a man in uniform to call me makapili, that's insulting. Yun lang, sir. Any statement, Commodore? Yes, sir. The Global Times is a known propagandist of the Chinese government. If you're going to look at those personalities na interview ng Global Times, you're going to doubt what is the objective, why such personalities are being interviewed. If you're going to look at the posts of those people who were interviewed and who gave comments about our fight in the West Philippine Sea, I think that's where I'm getting that kind of assertion. And this is just an opinion, but those opinion is guarded on what I have seen so far in their social media posting about how they reacted on our responses in the West Philippine Sea, about how they downplayed the level of aggression that the armed forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard is experiencing in the West Philippine Sea. Not to mention the abuses of the Chinese Coast Guard against the Filipino fishermen in the I am not labeling anybody as makapili unless you're going to support and toe the line for our fight in the West Philippine Sea. Ang laban po natin sa West Philippine Sea requires amplification of truth and factual narrative.
let us not distort the messaging of the Philippine government. Ang laban po ng West Philippines, hindi lamang po ito laban ni Pangulong Bongbong Marcos. Laban po natin lahat ito bilang Pilipino. I agree with you, but that doesn't give you the right to label people unless you have concrete pieces of evidence. Merong ebidensya. When you label people wrongly, they're committing a crime. Would you agree with that, Commodore? Yes, sir. I definitely agree. And that's why I'm looking into my social media whether I clearly identified Miss Maluti Kia as a makipili. Sir, you tagged me. That's why I stopped following you. And that was, sir, Mr. Chairman, that is one interview. I received invites for Alam mo kasi ito mga to. political. Komentuhan natin to. Alam ito mga to, itong mga DDS, no? Itong mga pro-Duterte. Galit silang matawag ng traidor, galit silang ma-identify as makapili, pero tingnan mo yung mga post nila. Tingnan mo yung mga post nila. Pag merong mga aggression, no, ng China Coast Guard sa ating Philippine Coast Guard. Tapos kapag magpo-post ngayon ang spokesperson, sina Commodore Tariela, or magpo-post ang Philippine Coast Guard, ano ang mga pinopost nitong mga taong to? Yung mga naratibo nila, mga kaibigan, naratibo ng China. Hindi sila nag-a-agree sa naratibo ng spokesperson ng Philippine Coast Guard. Hindi sila nag-a-agree sa naratibo ng Philippine government. Doon sila nakaside. Kaya sila na-identify as makapili. Kaya sila natatawag na traidor. Pagkatapos, galit sila, nagpapabiktim. Pag natawag na makapili, pag natawag na traidor, galit. Hello, tingnan niyo mga post niyo. Kayo nanonood dito ng mga DDS, tanungin ko kayo. May nakita ba kayo sa mga post ng mga tao na yan na pinagtanggol, no? Halimbawa, harassment ng China, yung pagle-laser, pag-water cannon. Tapos nag-post ngayon si Commodore Tariela, kanyang kinukundina yung Chinese Coast Guard. Eto, tanungin ko kayo. May nakita ba kayong post ng mga taong ito, ni Natikia na yan, yung mga pro-China na yan, na mga na influencer, vloggers? May nakita ba kayong post nila na inaayunan nila ang sinasabi ni Commodore Tariela? Wala. Ano yung mga post nila? Hindi sila nag-a-agree. At ano yung mga naratibo ng kanilang post? Guys, yung mga post nila, nagbe-benefit ang China. Kasi sa mga post nila makikita mo, inaayunan pa nila ang ginawa ng China. Kasi inaangkin-angkin daw natin yung hindi naman daw atin yun. Pagkatapos kapag natatag sila as makapili, as traidor, galit na galit sila. Magpapabiktim sila na tinatawag sila na makapili, traidor. Kung ayaw niyo palang matawag na makapili at traidor, ayusin niyo yung inyong narrative, ayusin niyo yung mga post ninyo. Baka naman po pwedeng kapag binuli tayo ng China, binuli yung mga mangingisda natin, baka naman po pwedeng depensahan niyo rin yung naratibo ng Philippine government. Baka naman pwedeng umayon din kayo sa spokesperson ng Philippine Coast Guard para makita namin naman na meron kayong pagmamahal sa bayan natin. Kasi puro lang kayo dak-dak-dak-dak. Ay apo ako ng dating guerrilla. Hindi ako makapili. Pagkatapos yung mga post mo, puntahan nyo yung puntahan nyo yung page niya. Tingnan nyo nga yung mga post niya. Kayo na mismo magsabi kung ano ba yung mga post niya. Hindi ba yan pang makapili? Hindi ba yan pang traidor? Yun lang mga kaibigan ang masasabi ko, no? Tuloy natin. Whether campaigns, and that is one. How can you label me without knowing me first? That's my point. Being makapili, in your time, and at the time of my grandfather, and his time, it's something that we hold dear. We do not want to be labeled makapili. But he readily labeled me with one interview. That doesn't define me. That doesn't define my beliefs in the Philippines and on
South China Sea. At Commodore, ang laban mo sa South China Sea, nagsimula pa yan nung unang-una pa. Mr. Chairman, point of order, Mr. Chairman. Sandali. Thank you, Mr. Chair. Yes. Kaya nga po, nagkakaroon ng hearing ng ganito dahil nagiging problema na natin yung fake news eh. Otherwise, this issue would not reach Congress. Like ako nga, to tell you frankly, yung anak ko ang nagsabi sa akin, nagkipagkamayan lang ako kay Honorable Franz Castro. Nililabel na ako na friendly with the left on Guy 5. Anak ko ang nagsabi nun dahil hindi ako nagbabasa ng ganyan eh. Sayang lang yung oras. Kasi I need to discern whether the news presented there are true or not. And that would need time for me to discern or to find out, to validate whether it's true or not. So, never mind. It's just a waste of time. Yun ang aking panig yan. That's why I'm not affected kung ano man ang sinasabi. Tama. Kaya nangingiti na lang ako pag Kung onion skin ka, wag kang magbasa. Sabi na traitor siya. Anyway, anong Yes, I will not anymore raise point of order. But this is just a reminder to all the members, to all the resource persons. In the hearing, we do not allow that exchanges of, exchanges of accusation against from one resource person to another. We also have different value for that. And with respect to Ma'am Malu, Ma'am, sorry po kasi ganito yung rules natin, no? Inatake ni Malu si Good Commodore, and of course, So inatake kasi ni halatang halata inatake ni Malu, no? Si Commodore Tariela, no? Inatake ni Malu na ikaw inano mo ko, sinabihan mo ko na makapili, ganyan, no? Pero hindi naman dapat, no? Kasi resource person lang siya eh. Tapos yung resource person din, no? So hindi naman po pwedeng ganoon sa Kongreso, no? Bawal 'yun, no? Yung aatakihin mo yung kapwa mo resource person. So bawal 'yun. Mabuti kinorek ni Paduano. So mga kaibigan, no? So pagdating diyan sa nangyari na yan na debatihan, kitang-kita natin, no? Talo dito si Marcoleta. Natalo siya, mga kaibigan, kasi hindi niya kinaya itong si Commodore J. Tariela, no? Hindi niya kinaya. Si Kong Adjong, mga kaibigan, ay nirecognize po niya yung effort, no, ni Commodore Tariela. Para sa akin, malaking parang sampal, no? Sampal kay Marcoleta, no? Nirecognize ni Kong Adjong itong si Commodore Tariela sa kanyang effort, sa kanyang kabayanihan, sa kanyang pagtatanggol sa West Philippine Sea. Na tama nga naman, biruin mo mga kaibigan, todo yung effort nyo, Philippine Coast Guard, ipagtanggol yung West Philippine Sea at yung iba pa nating mga karagatan. Binubomba kayo ng tubig, nililaser, may naputulan ng daliri, sinasampahan yung inyong barko, at mismo doon talagang, di ba, ginaganon sila ng mga Chinese. Pagkatapos, merong kongresista na mukhang ang kanyang naratibo ay swak sa naratibo ng China. So mabuti na lang mga kaibigan, si Kong Adjong ay nagsalita at talagang kumbaga pinuri, no, yung effort ni Commodore J. Tariela para sa pakikipaglaban sa West Philippine Sea. So, dito sa nangyaring ito kanina mga kaibigan, marami pa yan, no? Marami pang mga ini-interview, kasama din dyan mga kaibigan sina Attorney Claire Castro, no? Resource person, at yung mga DDS mga kaibigan na inimbitahan na hindi na naman pumunta. Sabi ko nga sa inyo guys ang mga DDS, vloggers and influencer, matapang lang sila sa kanilang pages, matapang lang sila sa social media. Pero pagdating sa personal, wala silang ibubuga. Mga duwag sila. Bakit sila duwag? Kasi alam nila na sila ay mga fake news peddlers. Alam nila na sila ay tagapakalat ng mga fake news, mga malinformation. Takot sila humarap guys.
Dahil alam nila ang daming mga issue na talaga namang pinakalat nila, puro fake news. Kaya takot itong mga DDS na to na humarap sa Kongreso. Pero mga kaibigan, ang alam ko, 3 times yan 3 times yan. Na kapag hindi sila humarap, matutulad sila kay Harry Roque. Diba? 3 beses yan. Tingnan mo yung si Grijaldo. Anong nangyari? Kahit anong iwas niya, humarap. Tingnan mo yung si yung babae, yung girlfriend ni Digong, nakalimutan ko yung pangalan di ba, lumayas pa ngayon, pumunta ng ibang bansa. Pero anong nangyari? Wala rin. Humarap din siya. Kasi hindi mo ito matatakasan. Itong pag-iimbita sa'yo ng House of the Representative, hindi mo ito matatakasan kahit anong gawin mo. Diba? Kaya yung mga yan, haharap at haharap din yan. Matapang lang sila sa social media. Pero pagdating sa personal, wala. Wala silang ibubuga. Kasi alam nila na sila ay mali. Alam nila na sila ay fake news peddlers. Diba? Yun lang yun, mga kaibigan. Yan ang katotohanan. Fake news peddlers sila. Enrico Romero, yes po talaga naman, sobra. Sino pa? TYT Gas, sabihin ni Marco Beta sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Oo nga, no? Sabihin niya yan sa West Philippine Sea, sa mga mangingisda, no? Na pumupunta sa West Philippine Sea. Just Love 1010, veteran din lolo ko at may rango at hindi ko papayagan na wala ang kanilang pinaglalaban. Tumpak. Correct. And Warrior 316, kung pinaglaban lang nakaraang president, hindi sana nagkaganyan ang sitwasyon. Tama! Correct ka dyan, Warrior 316. Kasi lumabas yung pagkatapos ni Pinoy at pag-upo ni Duterte, July 16, 2016, doon lumabas yung arbitral ruling na kinakatigan tayo. Na tayo ang merong karapatan dyan sa West Philippine Sea. Pero anong ginawa ni Digong? Lamukusin mo daw yung papel. Lamukusin mo. Tapon mo daw yan sa basurahan. Kasi wala daw kwenta yung ganyan mga papel. My God! Anong klaseng pag-iisip yan? Abogado? Former president? Presidente pa nga siya nung sinabi niya yun Diba? 2016. Ganon siya mag-isip. Ibigay na lang daw sa China. Marami naman daw tayong tubig. Marami naman daw tayong karagatan. My God! Kung lahat ng magiging Pangulo ng Pilipinas, ganyan ang gagawin kapag merong inaangkin ng China, ibigay niya yan. Tapos angkinin ng China yung Recto Bank, ibigay niya yan. Angkinin naman ng China yung isa nating isla, ibigay niya yan. Angkinin ng China yung sa exclusive economic zone natin ibigay niya yan. So lahat ibinigay. Ano mangyari sa Pilipinas? Wala na tayong exclusive economic zone. Anong gagawin natin ng mga isda natin? Aangkat na lang tayo ng aangkat sa China. Babayaran natin, mag-i-import tayo sa China ng mga isda na galing naman sa West Philippine Sea. Tayo, magiging importer na lang tayo ng isda. Wala na tayong isda Kaya mga kaibigan, kahit saan mo tingnan, mali ang ginawa ni Digong. Nasa Constitution ng Pilipinas, ng isang Pangulo, mandato niya na proteksyonan, ipaglaban ang ating mga soberenya, ang ating mga karapatan, sa ating mga karagatan, sa ating mga isla. So maling-mali doon si Digong. Wala kasi siyang bayag. Walang bayag. Biruin mo pinagtayuan lang ng mga kaibigan. Yun ba ang bayad sa kanyang pagsuko sa West Philippine Sea, sa China? Ang bayad ba ay yung university ni Nanay Suling? Tatanong tayo dito Yun ba ang kabayaran doon sa kanyang gentleman's agreement? Yung pinagawan si Nanay Suling ng university sa China? Kawawa naman tayo mga Pilipino.
Tapos biruin mo isang pamilya, ibinenta yung ating exclusive economic zone sa China para ang kapalit ay magkaroon ng university, yung nanay niya, si Aling Suling. My God! My God, mga kaibigan. Alam mo, ang sabi nitong isang DDS, sino ba nagsabi na isinuko ni Digong, madam? Hindi mo ba? My God, ang hina mo naman pumik up. Hindi mo ba hindi ka ba nanonood sa mga speeches ni Digong? Na mismo sinasabi ni Digong na ay, papel lang yung arbitral ruling na yan, papel lang yan, lamukusin, itapon yan sa basurahan. Ay, bakit natin pagkaawayan yan? Tubig lang yan. Ibigay na yan. Marami tayong tubig. Tapos ano pa? Yung sinabi pa niya na wala na tayo. Hindi natin kaya na hindi daw kayang ipaglaban ang West Philippine Sea. My God, sa SONA pa nga niya sinabi. Ang sabi pa nga niya, pagdating dito, inutil ako. Siguro magagawa ito ng ibang presidente. Pero sa panahon ko, hindi ko magagawa. Siya mismo nagsabi, inutil daw siya. Pagdating daw sa West Philippine Sea, inutil siya. I-recall niya yung sinabi niya. Ilang beses niya sinabi. At may sinabi pa siya mismo sa SONA pa. Inutil daw siya pagdating dyan. Pwede daw, baka magawa daw yan ng ibang presidente. O tama nga siya, nagawa nga ni PBBM ngayon. Kasi siya inutil eh. Diba? Tapos ano yung sinabi niya doon sa conference? Na exchange of control. Nagkaroon daw sa West Philippine Sea ng exchange of control. So, ibig sabihin, noon tayo yung nagkocontrol ng West Philippine Sea. Tapos, sa panahon niya, nagkaroon ng exchange of control. Hindi na tayo. China na ang nagkontrol ng Baho de Masinloc. Na kung saan nandyan nanganganak ang mga isda, ang mga malalaking mga isda. Iba-ibang klaseng breed ng isda. Nandyan talaga sa Baho de Masinloc. My God. Fishing ground natin yan for how many decades? Mula sa kanunuan natin, tayo lang ang nagfi-fishing dyan. Fishing ground natin yan, nawala sa atin. Ngayon, sino nagkocontrol? China. Hindi na pinapapasok ang mga Pilipino. Sa bunganga pa lang ng Baho de Masinloc, tinataboy na. Ano? Pero syempre, ang Pangulo natin, patuloy pa rin na lumalaban. Kaya nga, ang magagawa natin, kung ikaw ay isang tunay na Pilipino, ang ipakalat nating naratibo, yung naratibo ng Pangulo, yung naratibo ng Philippine Coast Guard, yung naratibo ni Commodore Tariela, kasi yun ang dinadala ng ating gobyerno. Kasi ang mga narrative ni Commodore Tariela ay narrative ng Pangulo natin. Yun kasi ang kanyang sinusuportahan, doon siya nakabase sa naratibo ng Pangulo natin. So kung ikaw ay matinong kongresista, hindi ka mag-o-oppose sa naratibo ni Commodore J. Tariela dahil ang mga sinasabi ni Commodore J. Tariela, yan ay paninindigan ng ating Pangulo. Kaya itong si Marcoleta, mali yung niya eh. Kasi ginagawa niya technicalities eh. Hindi naman daw West Philippine Sea ang pangalan. Huwag daw natin gamitan ng West Philippine Sea kasi hindi naman daw ganun ang pangalan. Technicalities. Sino magbe-benefit? China, hindi ang Pilipinas. Diba? Kaya mga kaibigan, yan ang masasabi ko. Kaya natatag sila as pro-China, traidor, makapili. Tapos galit na galit sila. Pero hindi sila dapat magalit dahil yan ang nakikita ng sambayan ng Pilipino. No? Yung kanilang pagiging pro-China. Bye-bye! Ito po muli si Admin Rich nagsasabing, fight fake news, expose the truth. Bye and God bless!